At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Abangan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa araw ng Webes. Webes ba ngayon? Ano naman tayo ito? Nyo. 3, 2, 1, let's go! At yun nga ako guys, so ang topic natin ngayong gabi, syempre ang Timpalaboy, solid to eh. Solid Timpalaboy des. Alam nyo yan, ha? Nako. Hay, lalo pa malapit-lapit na bayaran ng kuryente ko dito, kailangan magtrabaho. Ano ba yan siya, day? So yun nga ako guys ha, mas gusto kong suportahan ang Timpalaboy kasi nga kilala ko na sila personally. Dahil alam nyo, during nung kaso-kaso namin, nung nagmamaganda doon sa kabilang barangay, si Darling, di ba? So, nagkaroon kami kahit konting pagsasama, no? So, nakilala ko sila. Hindi naman, alam nyo, pag nakita nyo si AC, sila Rocky, sila Kent, sila R. Jobs, hindi nyo mapagkakamalang sila yung nasa vlog. Ganon din kasi ako, pag nasa vlog ako, masyado akong talkative. Pero pagdating sa personal, wala lang, parang simple lang. Maliban na lang kung may mga pinaglalaban ba, doon talaga gumagana yung bunganga ko, day. Pero pag wala, pero dito sa condo unit namin, talagang kinakausap ko yung aso ko. Kasi mag-isa pala naman syempre. Sabi siguro ng kapitbahay ko, ano ba ito? Sino may kausap niya? May bisita ba siya doon? Charot. Oo, kasi syempre, di ba? Ayan. Tapos hanggat maaari, ayoko na i-stress kasi nga, ay nako, day, ha? Mahirap ma-stress, mahirap ma-depress, ha? Kaya kayo, kung may mga problema kayo, ay nako, isigaw nyo doon sa kapitbahay nyo. Hindi, punta kayong beach daw. Ayan, at doon kayo sumigaw, ilabas yung mga sama ng loob nyo. Ayan. Huwag nyo itago yung sama ng loob nyo kasi magkakasakit kayo, guys. Ayan. So, yun ho, mas maganda suportahan ng Timpalaboy kasi transparent sila sa kanilang mga pagkatao, guys. Ha? So, love na love ko yung Timpalaboy eh. Hindi ko pa namimit sa Timpalaboy si Poknot. Si Papa Trix pa pala, ayan. Tumal si Kilaway. Nakita niyo, nag-fountain pag siya. Si Papa Trix. Mababait naman yung mga yan, guys. Siyempre, yung personality mo, kapag character ka, in character ka eh, pagka nag-vlog ka, alam nyo yun. In character ka, hindi naman pwedeng pa-tweetams ka dito sa vlog, day. Kailangan pag nag-vlog ang isang tao, with character. Kung anong pinoportray mo na character mo sa vlog mo, yun ang ilalabas mo syempre. Pero it doesn't mean to say na yun ang ugali mo. Ewan ko lang doon sa ibang vlogger, doon sa kabilang tower namin. Kasi masyado sila mabusisi sa buhay ng may buhay. Bakit gano'n talaga? Mga orais talaga sila. Mga orais talaga sila. Day! Kaya doon tayo sa Timpalaboy kasi doon natin makikita at mararamdaman ang totoong pakikisama at totoong friendship nila. Ayan, naalala ko tuloy si Tita Nora kagabi. Nakita ko nag-live siya dahil sa Facebook ba yun? Ay, naku, galit na galit ni Tita Nora. Hindi naman siya sobrang galit. Nagalit lang siya kasi hindi na nga daw siya nagko-content, dinadamay pa siya. I love you, sabi niya. Hi, Tita Nora Bitala. Ayan, kumakain siya nung time na yun. Sino hindi nakapanood, panoorin nyo. Ayan, si Tita Nora Bitala. Yung nananahimik ka na sa isang tabi, i-content ka pa, di ba? Di pugalit, patayan na lang, oh. Sige, square na lang tayo, dahil. Di ba? Ganun, di ba? Kaloka. O ngayon, tumahimik na. Yung isa doon, iba na yung content niya. Dapat ganyan. Matuto kayo, rumispeto sa privacy ng ibang tao. Ay, naku, taas ang boses ko dahil soprano talaga. O, ha? So ngayon, maganda talaga ang Timpalaboy ang samahan nila kasi transparent sila at yung si AC, alam nyo ha, hindi yan nakikialam sa pera. According sa na-witness ko during nagkasama kami ha, hindi niya hinahawakan ang pera na galing sa na, kung hindi lang din naman para sa kanya ha, hindi niya hinahawakan yung kagaya ng mga sponsorship nung sa demanda na sa amin. Hindi siya may hawak nun. Ayaw niya kasing magkaroon ng issue sa pera. Ang hawakan lang niya, yung mga ibinibigay sa kanya, halimbawa na para talaga sa kanya, yun ang gusto niyang hawakan. Pero apart from it, ayaw niyang hawakan yung mga ganyan-ganyan kasi unang-una ayaw niyang magka-issue tungkol sa pera. Ayun.
Hindi nyo lang kasi alam eh. Akala nyo lang kasi pag nakikita nyo si AC sa vlog, akala nyo napakademonyo niya, piste niya, wow. Akala ninyo napakademonyo na niya, pero yung tao naman is mabait yun siya. Sa totoo lang. Ulitin ko ha, ang mga vloggers in character yan kapag ka nagba-vlog. Eh kung magpapakita naman kami dito, ano mangyayari guys? Maboboring kayo guys. Naisip ko nga, ganito tahimik ng kapaligiran ng lupain na Aling Busin, gusto ko na maghubad dito. Ay naku, gusto ko na makaluwag-luwag talaga. Gusto ko na Charot ni Puga. Para sa pambayad ng kuryente na, gagawin lahat na. Nabayan mo. Kaloka. So, abangan natin yung KKT ng ng Team Palaboy at na-appreciate ko na na-open ni Babes Poknot na tinanong niya sa akin kung willing ba daw ako pag inimbita nila ako sa Team Palaboy. Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi sa inyo? Love ko kayo lahat. Oo naman, basta available lang ako ha. Kasi may mga time talaga na hindi ako pwedeng lumabas. May mga certain reasons. Alam niyo na, pag may period ako, alam niyo na, pag may regla ang lola niyo, alam niyo, hindi pwedeng lumabas yan. Oo. Charot, regla talaga. Anyway, itakil natin ng konti itong itong nakita ko kay iMix tungkol sa, Team Abot Kamay. Kasi once in a while, naging member din ako ng Team Abot Kamay for about 2022 yun eh. For about a year din naman. Inabutan din naman ako ng 1 taon doon sa Team Abot Kamay, guys. In fairness naman, ha. So, nabalitaan ko nga dito kay iMix na parang umalis na din si Ash 26. Umalis ba si Ash 26? Hindi ko talaga na pero napanood ko ang vlog ni Ash 26 kagabi na umiiyak siya, na nagpapaalam siya na aalis na siya sa Team Abot Kamay. And then, itong si Miss Angie Mangulabdan, talaga nakita ko na ito nung pumunta kami sa Pampanga. Sino ba to? Ang guide namin doon, si Angie Mangulabdan, kasi taga doon siya. Ayun. So, pati pala siya, parang war na rin sila, no? May differences na rin sila ng Team Abot Kamay. So, maniwala kasi kayo sa akin, walang forever sa mundong ibabaw. Oo. Kahit mag-asawa, kahit ikinasal na kayo, may dumadating sa point na nagkakahiwalay for some reasons na hindi natin nahawak kasi that is out of our control. Yung mga reason kasi na yan. Pero kung talagang pinapahalagahan ng bawat isa yung kanilang pinagsamahan, hindi talaga mawawala yan. Kagaya dito sa Mamigs, di ba? Kung pinapahalagahan ng bawat isa, hindi ng member ng nagmamay-ari dito ang community na ito, hindi mabubuwag ito. Tama yung sinabi nila Poknot, nila MC Smile, nila Babes Cypro na hot na hot. Hot na hot. Nung nag-podcast sila nung nakaraang araw na bilang ikaw ang may-ari ng community, you have responsibility para pag-ayusin ang gulo. Yun naman yun talaga, ikaw may-ari eh. Ikaw ang tinitingala, ikaw ang sinusunod. So, command responsibility ho ng bawat may-ari ng community na ayusin ang kanilang asigalot sa loob ng kanilang komunidad because ikaw ang kanilang sinusunod dahil ikaw ang hinahangaan nila. Yun. Tama yung sinasabi nila ng tatlo na yun. So ngayon, kung ikaw mismo na leader ng isang community, hindi mo kayang hawakan at hindi mo kayang i-resolve ang bawat problema, hindi ka effective na leader. Hindi ka effective na founder. Hindi ka effective na suportahan. Kaya the reason why, kaya wag ninyong sisisihin kung lilipat sa ibang team ang mga supporters at sponsors kasi ayaw na niya sa inyo because may nakakitaan sila. Kasi kung wala din naman silang nakitang hindi maganda sa isang tao, guys, bakit sila alis? For what reason? Diba? Full support nga sila noong mga past few years diba? So dumating sa punto na nakita nila ang kaliwanagan na ay wala talaga itong ganyan, ganito ganito So yan ang nag-push sa kanila para lumipat sa ibang community. So don't blame those people. At saka never blame those sponsors. Sa lahat ito in general ito, kasi maraming
team itong community ng Mamigs na iisa before, nagka-faction. So, in general, itong sinasabi ko, hindi ito pertaining sa iisang community, ha. Ang sinasabi ko, okay? Kaya, matuto tayong mag-respect, no? Kung talagang ayaw na sa atin, edi let go. Diba? Let go, hayaan mo sila. Pero yung, diba? So, natutuwa naman ako dito sa Team Palaboy kasi nung unang doon pa sila, ex-defenders pa sila doon sa kabilang barangay, guys, no? Talagang, kahit anong mangyari, talagang bakbak sila araw-araw, guys. Pero ngayon, dahil may sarili na silang team, may sarili silang community, kita mo, natuto silang maglaylo. Natuto silang, wala lang kwenta ito. Kasi, guys, sa totoo lang, nakakasuka na ang issue. Hindi na ho healthy, nakakabobo na ho. Ay, nako. Kung ganyan ba naman klaseng mentalidad ang kaharap mo sa mga ibang mga kasamahan natin sa vlogging industry, guys, na parang wala ng sense ang mga pinagsasabi, no, kabayan. Nakakabobo ho ng pagkatao at kipay. Charot, nadami yung kipay. Nakakabobo talaga, totoo lang. Walang ka-sense na patulan, tsaka, ay, nakunday. Sabi ko, ano ba naman itong mga ito? Ay, nako. So, yun lang ho ang ating vlog sa araw ng ito, ha. Keep safe, everyone, and wishing na makita itong mga taga-Team Palaboy na hindi ko pa nakikita. Sila Poknot, sila Cypros, sino pa ba ito? So, sino mag-aakala magiging magkaibigan kami, aber nga? O, di thank you doon sa nagdemanda. So, maraming salamat. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Nang dahil sa iyo. Mabay baba ko na. Nang dahil sa iyo, naging mag-friends kami. Nang dahil sa kawalang kwenta-kwentang demanda na yan, dahil. Kaya matuto kayo magdemanda ng may sense. Huga kayo dyan. So, Carlo Mendez TV is signing off, and keep safe, everyone. Have a blessed evening to all of you guys, dahil hindi pa ho kami nag-dinner ng aso ko. After this, magdi-dinner muna kami. And dinner na rin kayo dyan, ha, sa mga hindi pa ho kumakain, ha. Thank you so much, and keep on supporting Carlo Mendez TV, keep on supporting Team Palaboy, of course, keep on supporting Mahal Community, doon sa mga community na may sense at may puso at may dignidad, kabayan. Carlo Mendez TV is saying bye-bye. Mwah. Ciao.